Sumainyo ang Panginoon. So ito po ang ating unang misa sa chapel na ito sa taong 2026. Bagong taon at tamang-tama rin naman, ito ay kapistahan ng itim na Nazareno. So kaya nga po hanggang ngayon ay nagka-translasyon pa sila doon sa Quiapo. Bahagi na isa po ito sa mga tanging debosyon nating mga Pilipino. Wala ito sa ibang bansa. Tayo pinayagan ng Vatican na magdiwang upang makita natin yung kahalagahan at debosyon na ito ng itim na Nazareno. Tulad ng kanya, yung binibigyan ng pagpapahalaga na makita ko natin, yung ipinahayag ng alin dahil sa lubhang pag-ibig ng Diyos. At saan niya ipinakita ito, itong lubhang pag-ibig ng Diyos, ay ito, yung tanda ng krus na dala-dala ng itim na Nazareno. Na kung tingnan po natin, ay kaganapan na ipinahayag mo sa atin sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Juan. Anong sabi rito? Kung paano itinaas ang ahas sa disyerto, ay po narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ng Bilang. Nakita natin bakit itinaas yung ahas doon sa aklat ng Bilang. Kasi ay kinagat ng ahas yung mga Israelita, yun habang sila naglalakbay mula Egypt hanggang makarating sila sa lupang pangako. So along the way, kinagat sila ng ahas. Bakit sila kinagat ng ahas? May disyerto. Maraming ahas ang kumagat sa kanila. Bakit? Reklamo ng reklamo. Reklamador. Anong sabi? Nagre-reklamo sila kasi inilabas sila sa disyerto, makalaya sila doon sa Ehipto, hindi na sila maging alipin, pero anong sabi nga? Sila ay ginugutom, wala silang makain. Disyerto pero ibig sabihin, reklamo sila ng reklamo, bagamat sabi nga kapag umaga, ay meron silang kung tawagin ay mana, na bumabagsak mula sa langit, at kapag sa hapon ay binibigyan sila ng mga ibon para meron silang pagkain. Kaya reklamo pa rin sila ng reklamo. Kaya nang ginawa ng Diyos ay hinayaan na sila'y makagat ng ahas. Anong sila'y makagat ng ahas, humingi sila ng tulong sa Diyos sa pamagitan ni Moises. At ano yung pinagawa kay Moises? Sabi niya ay alin? Na gumawa ka ng isang ahas na tanso. Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi na bawal ang gumawa ng imahin. Makita natin sa aklat ng mga Bilang na pinagawa ng Diyos. Kaya kapag may makausap kayong ibang sekta, bawal namang gumawa ng mga imahin. Sabi ko, bakit pinagawa yung ahas? Imahin yun. Nadami-dami ng hayop, bakit yung ahas ang pinagawa? Kapag hindi nila alam yan, ay baka hindi sila nagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya hindi po totoo na pinagbawal ng Diyos ang gumawa ng imahin. Ano yung pinagbabawal? Ang sambahin. Ang sambahin, yung imahin. Pero dito, sa aklat ng Bilang, maliwanag natin, gumawa ka ng ahas mula sa tanso at ilagay mo sa isang patpat.
Hindi para sambahin, ano? Pero anong sabi? Nang sino mang tumingin dito na nakagat ng ahas ay hindi mamamatay. Ano? Hindi mamamatay. So, ganun nga po ang nangyari. No? So, sino mang nakagat ng ahas na tumingin doon sa tansong ginawa ni Moises, no? Ay hindi namatay. At sinasabi ko sa Ebanghelyo na kung paano yung ahas na yun na nagbigay ng kaligtasan, ganun din yung anak ng tao. No? Ilalagay din sa patpat at well, hindi patpat, no? Sa kahoy na krus. No? At ang sino mang tumingin ay maliligtas. No? Kaya bahagi yun, hindi lang tayo sapagkat iniligtas ng Diyos. No? Sabi nga ho natin, no? Sabi nga ay, for God so loved the world that He gave His only Son, so that for those who might believe, might have eternal life. Yung sino mang sa lubhang pag-ibig ng Diyos, no? Inayos ng Diyos na ang sino mang maniwala, no? Ay sa Kanya, no? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Pero hindi lang tayo niligtas ng Diyos. Tinuturuan tayo. No? Ano yung tinuturo sa atin? Gawin ng Kanyang paanyaya. Ngayong mga krus na yan ay bahagi ng makita natin ang pagliligtas. No? Sabi nga natin, may kanya-kanya tayong krus. No? You have to identify your cross. No? Ano ba yung cross mo sa buhay? No? Asawa mo? No? Pwede rin o yun. No? Pwede rin naman hindi. Anak mo? Magulang mo? No? Kapitbahay mo? No? Bahagi o, may kanya-kanya tayong cross. Pero anong sabi ni Jesus? Pasanin mo ang iyong cross. Kaya yun ang image na itim na Nazareno, nagpapasan ng krus. No? Hindi niya iniwanan. No? Kasi kung minsan ang lipunang ginagalawan natin alin, no? Ay kung tawagin natin alin, irresponsable. No? Iniiwanan ng kanyang mga krus. No? Tumatakas sa krus. No? Bahagi yun na huwag natin gayahin. At sana po, turuan natin yung makabagong mga kabataan. Father, ayaw kong mahirapan yung anak ko. Wala namang problema. No? Tayo nga, tinulungan ng Diyos na maligtas tayo sa ating mga kasalanan. No? Pero, hindi na walugan natin. Hindi mo natuturuan yung mga anak mo na magpasan ng kanyang krus. No? Hindi mo masamang turuan mo siya na pasanin ang krus. No? Tutulong ka para mapasanin mo yung kanyang krus. Pero, no, you will not be there forever, no? Na magpapasan ka ng krus ng anak mo. No? So kaya kinakailangan ituturo mo sa anak mo kung paano magpasan ng kanyang krus. No? Hindi yung tatakas. No? Tatakas. Pati ayaw ko mahirapan yung anak ko. No? Ay lalong mahirapan yung anak niyo kapag hindi siya natutong magpasa ng kanyang krus. Ano? Bakit? Iilag-ilag na lang siya palagi. At hahabulin siya. Ano? Hahabulin siya ng kanyang krus. Ano? Hahabulin siya ng kanyang problema. Ano? Walang ibang magdadala niyan Ano? Walang ibang magdadala niyan kundi siya. Ano? Hindi naman pwedeng dalhin niya ng kanyang asawa. Ano? Mabuti pa nga yung utang Kung utang lang yun, pwedeng dalhin ng asawa mo. Ano? Pero kapag yung mga suliranin sa buhay sa daigdig na ito, kinakailangan mong pasanin yung krus mo. Kasi yun ang daan ay tinuro na Jesus. No? Na makita mo natin, hindi lang tayo iniligtas sa ating mga kasalanan, pero tinuturo niya sa atin natin. Pasanin natin yung ating krus para higit natin pakinabangan ang kanyang pagliligtas. No?
Kaya bahagi rin o yun, ano? Sa kung tutusin, wala namang kasalanan si Jesus. Pero itinuturo niya sa atin, ano? Kung paano natin makamit yung kanyang pagliligtas. Ano? At isa yun, ano? Maging responsable tayo. Ano? Pangatawanan natin, kasi yung krus na yan ay alin. Ayun ang makikita natin na alin, magkaakyat sa atin sa langit. No? Huwag natin kalimutan iyon. No? Kasi yun ang magdudulot sa atin na higit na pagliligtas sa daigdig na ginagalawan natin. No? Kaya, yun ang huwag natin kalimutan. Huwag tayong matakot sa krus. No? Kasi bakit? Yan ay krus na Jesus. No? Hindi lang krus natin yan. No? Krus din yan na Jesus. At huwag natin kalimutan natin, nakikibahagi tayo sa krus na yan. Ano? At pagkakataon din ako, ano? Sabi nga natin, ay kapag ngayong translasyon, ano? Sino po sa inyo ang deboto ng mahal na Nazareno? May deboto ba rito? Wala. No? Walang diwa yun, may deboto. Kayo ba'y nakapamiesta na sa Quiapo? Hindi pa. Ha? Katawiran lang. No? Mahirap, ang tao-tao doon. No? Daming tao doon. No? Isa mong nais kong bilang pasinalin, doon na kasi may lubid. Ano? Hinihila yung lubid. Ano? Akala natin, hinihila natin si Jesus. Diba? Hindi ho. No? Una tigil sila natin. Yung lubid na yan ay ugnayan natin sa Diyos. Baka akala natin, hinihila natin siya. Hindi. Tayong hinihila na Jesus. Ano? Nakakapit sa atin si Jesus. Ano? Kaya huwag yung kalimutan. Ano? Huwag yung kalimutan. Hawak tayo na Jesus. May taling nag-uugnay sa atin sa Diyos. Mula kailan? Mula nung tayo ay bininyagan. No? Mula nung tayo bininyagan. May nakatali na sa atin na nag-uugnay sa atin kay Jesus. Hinawag natin kalimutan. Parang hindi ko naramdaman na nakatali ako kay Jesus. Ayan. Baka naman ikaw ay nawawala na ng landas. No? Pero may ugnayan tayo kay Jesus. Nawawala lang yung ugnayan na yan kapag tayo ay nagkakasala. No? Pero sabi nga natin, ang gagawin natin, mag-umpisa, no? Humingi ng tawad kay Jesus. No? Pero yun ang huwag natin kalimutan. No? Mayroong ugnayan tayo kay Jesus. Mayroong connection tayo kay Jesus. Mula pa nung una, at nawaho, yun ay panghawakan natin. No? Mayroong lubid na nag-uugnay sa atin kay Jesus Nazareno at sa bawat isa sa atin. Mas gusto kong tawagin ng term na, no? Hawak-hawak tayo na Jesus. No? Kaya nga, kung tutuusin, yung krus na nagdadala na, walang iba kundi tayo mismo, no? Na kanyang inililigtas sa daigdig na ito. At yun po ang ating idulog sa harapan ng pong kapal, no? Na maging bahagi yun ng ating pagkilos. No? Tinuturuan tayo na alin. Na yung kaligtasan ay hindi natin pakinabangan, lalong-lalo na sa pamagitan ng alin. Dalhin natin ang ating krus. Kasama si Jesus.